personally, O God. Minister to us, O God. Individually, Father God. Purihin ka, O Diyos, nakilain ka. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, ang topic po natin this morning, hatiin nga po natin ito sa tatlo, no? Ang topic natin is thanking God for His faithfulness, no? Thanking God for His faithfulness. Next week po, trusting God. And last week ay thriving in God, no? Tayo po ay uunlad sa ating relasyon sa ating Panginoon. Now, meron pong story ng isang magsasaka, mahirap na magsasaka. Siya po ay laging nananalangin sa Diyos. And sa kanyang pananalangin po, kahit wala pa siyang ani, wala pa siyang inaani, pero lagi siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Tapos, merong isang kapitbahay nila na may kaya, mayaman, lagi siyang kinukutya. Sabi, ay, bakit ka lagi nagpipray, nagpapasalamat kay Lord? Eh, wala ka pang wala kang makain. Ganyan. Lagi siyang kinukutya. And then, isang gabi, nakita niya, nagpipray. Nagpipray yung magsasaka na ito. Nagpapasalamat palagi sa Panginoon. And yung mayaman na yon, parang gumawa siya ng kalokohan. Ang ginawa niya, nung nakatulog na yung magsasaka, nilagyan niya ng pagkain, bigas, doon sa pintuan ng bahay ng magsasaka. Tapos, kagabi, kinaumagahan, nagpray nga kagabi yung magsasaka, kasi kinaumagahan, ay nakita ng magsasaka na merong pagkain, may bigas. Sabi niya, "Yes, Lord! Kasi sinagot mo yung aking panalangin." And tumakbo yung mayaman. Sabi niya, "Huli ka! Ako naglagay niyan dyan." Sabi ng magsasaka. Tapos sabi ng magsasaka, "Salamat sa Panginoon. Kahit katulad mong masamang tao ay ginagamit din ng Diyos." Okay? Pero the moral ng story po ay laging magpasalamat sa Panginoon. Ngayong umaga po ba? Ngayong buong sanlinggo po, ano po ang pinagpasalamat natin sa Diyos? Meron po ba? Alam niyo po, I encourage everyone, every morning, no? Pagkagising natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Diyos. I encourage every Sunday, alam niyo po, napakasarap magpuri sa Diyos. Lalong-lalo na pag ang puso natin ay handa na magpasalamat sa Panginoon, no? In our mind, every Sunday, no, every papunta natin dito, pag-upo natin dyan, isipin agad natin, ilista agad natin sa ating mga isipan kung ano yung gusto nating ipagpasalamat sa Panginoon. Because worshiping God is all about thanking Him, no, for His goodness. Kaya ang sabi sa Psalm 92 verse 1, "How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High." Sa Tagalog po, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Kaya po, sabi dyan, how good daw po. Yung salitang good dyan ay the same word doon sa ginamit sa Genesis chapter 1. No, sabi nung nilikha ng Diyos sa lahat ng bagay, di ba sabi ni Lord, every creation, sabi doon, it is good, it is good, it is good, no? The same word, pleasant ang ibig sabihin. Napakaganda daw po na tayo po ay nagpapasalamat po sa Panginoon. Alam niyo po, yung laging nagpapasalamat sa Diyos, sabi ng pag-aaral, no, ito po ay based sa Harvard na research, no, yung mga meron daw pong gratitude or grateful heart ay napakalaking po ito epekto sa ating buhay, sa ating physical, sa ating emotional, sa ating mental. Nagdudulot po ito ng positibong sa ating emosyon, no? At nagpapalakas ng ating physical na pangangatawan. Kaya napaka-importante po ng palaging nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, "At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon." Sa lahat ng pagkakataon, sa mahirap na sitwasyon man, o sa medyo magaan na sitwasyon, sa masagana, kagipitan, magpasalamat daw tayo sa Panginoon. Bakit daw po? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, na sa inyong pagiging-isa kay Kristo Jesus. Magpasalamat tayo sa Panginoon. The reality is, sometimes po, pag nasa mahirap tayong sitwasyon, minsan, nahirapan tayo magpasalamat sa Diyos. Pero paano ba tayo magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon?
No? Tatlong bagay po. Number one is focus on His character. No? Paano tayo magkakaroon ng grateful heart? Laging nagpapasalamat. No? Mag-focus tayo sa character ng Diyos, sa katangian ng Diyos, sa kung sino ang Diyos. Ang circumstances kasi, yung sitwasyon, pabago-bago. Di ba? Tama po ba? Yung mga nangyayari po sa buhay natin, pabago-bago. Yung ginagawa natin sa trabaho, minsan maganda yung takbo, minsan naman hindi. Sa school, ganun din. Sa bahay, yung circumstances sa buhay natin, pabago-bago, yung problema, pabigla-bigla, pasulpot-sulpot, no? Pero yung character ng Diyos, yung katangian ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Kaya sa buhay natin, ang focus natin palagi ay yung character ng Diyos. Kaya napaka-importante na kilala natin ang Diyos, yung character ng Diyos. Kilala natin ang Diyos personally po. Kaya sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, I am the Lord, I do not change. Ako ang Diyos, hindi ako nagbabago. Kaya balikan natin yung verse, no? Sabi diyan, it is good to give thanks to the Lord, no? To sing praises to the Most High. It is good to proclaim your unfailing love in the morning, your faithfulness in the evening. Isa-isahin lang po natin yung character ng Diyos na nakalagay dyan. Naka-highlight dyan, tatlo, no? Ibig sabihin, yung salitang Lord. Ang salitang Lord po dyan is the personal name of God, Yahweh. No? Ito po yung personal na pagpapahayag ng Diyos kung sino siya, Yahweh. And napaka-importante na tayo kilala natin ang Diyos personally. Sa Old Testament kasi ang pangalan ng Diyos, yung personal name ng Diyos is Yahweh. Sa New Testament naman is Jesus, no? Kaya tayo, para tayo magkaroon ng puso na palaging nagpapasalamat sa Diyos, dapat meron tayong personal na pagkakilala sa Diyos kung sino siya sa ating mga buhay. At sabi diyan, to sing praises to the Most High, sa kataas-taasang Diyos. Diba? Yung pagkakilala natin sa Diyos, kung sino siya, sabi diyan, sing praises to the Most High. Yung Hebrew word ng Most High diyan is El Elyon. No, narinig niyo ba yung salitang El Elyon? Most High, ibig sabihin, kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay ang pinakamataas, ang pinakamakapangyarihan, pinakadakila sa lahat. Kaya dapat natin siyang pasalamatan. Kasi alam natin na ang Diyos po ay makapangyarihan. No? Ang Diyos ay lagi nandyan para walang imposible sa Panginoon. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. And another thing is, it is good to proclaim because of your unfailing love in the morning. No? And your faithfulness in the morning. Tignan natin yung pangatlong character na binanggit dyan is unfailing love. Sa Hebrew po is hesed. Na ang ibig sabihin niya po is loving kindness or gracious, compassionate, mercy, favor, o yung salitang covenantal, no? Covenantal love. Alam niyo ba yung pagkakaiba ng contract at saka yung covenant? Narinig niyo na pa ba yung covenant saka contract? Yung contract po, kontrata, di ba? Pag merong dalawang partido po, nagkasundo, nagkapirmahan sila, ibig sabihin doon kontrata. Pag ang kontrata po, doon sa kasunduan na yon, dapat pareho silang susunod doon sa kontrata. No? Kasi kung mayroong lumabag, ibig sabihin, mababaliwala yung kontrata. Okay? Pero hindi ganun yung pag-ibig ng Diyos. Hindi siya contractual. No? Na parang tayo ay pag nagkamali tayo or nagkulang tayo, hindi tayo sumunod, mababago na. No? Hindi na tayo bibless ng Diyos. Kundi ang pag-ibig ng Diyos is covenantal. Covenant po. At ang covenant po, pagkakasundo din ng tawad sa Diyos. Pero ang pagkakaiba, pag covenant, pag hindi tayo sumunod, hindi pa rin magbabago yung pangako ng Panginoon. Okay? Kaya yun po yung sinasabi dyan, unfailing love, covenantal love of God. At merong story sa Bible, no? Merong story sa Bible. At kilala niyo ba si Mephibosheth? Kilala niyo si Mephibosheth?
Okay? Si Mephibosheth po ay anak po ni Jonathan. No? Anak po ni Jonathan, na si Jonathan ay anak po ni Haring Saul. At si Mephibosheth po nung bata siya, kaya pilay siya dyan. Kasi parang nagkaroon ng parang, I think, gera sa pagkaalala ko. Tapos nahulog siya, tapos napilay siya nung bata pa lang siya. At nung namatay na po si Saul, pati si Jonathan, no, namatay silang dalawa, at si David po ay naging hari na ng Israel. And sabi ni David, sabi niya, meron pa bang natirang lahi ni Saul? Ay, meron pa po, si Mephibosheth. Kaya sabi niya, ipatawag si Mephibosheth. Tapos sabi niya, si Mephibosheth, nung nagkita sila ni David, binigyan siya ng ari-arian. At kasama siya doon, sinama siya doon sa hari. Palagi siyang kasama na kumakain ng hari. Pero kung titignan natin mabuti yung history nila, si Saul po ay ginawa ng hindi maganda si David. Kung ikaw hari ka, meron kang kapangyarihan at merong tao na gumawa siya ng masama, hindi mo lang pagka-aksaya ng panahon, yung kamag-anak. Pero dahil po doon sa covenant ni David at saka ni Jonathan, yung covenant, yung love ni David kay Jonathan is pinatawag niya at pinagpala niya po si Mephibosheth. Kaya ganoon din po sa atin, itong pangyayari po na ito is, alam niyo po ba yung pangyayari na ito is a picture of the gospel. No? Na tayo po ay wala na tayong pag-asa, tayo po ay kumbaga malayo na tayo sa Diyos at meron tayong ginawang pagkakamali. Yung ating ninuno, meron ginawang pagkakamali, pero tinawag pa rin po tayo ng Panginoon. No? At pinamanahan pa rin po tayo ng Panginoon Diyos. Yun po ibig sabihin ng unconditional love, unfailing love. Hesed, no? Hesed. Pinagpala tayo dahil mahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa atin. Romans chapter 5 verse 6 at saka 8. When we were utterly helpless, no? Christ came at just the right time and died for our sins. Nung tayo daw po helpless, walang kakayanan, malayo sa Diyos, si Kristo daw po ay dumating para iligtas tayo at mamatay para sa ating kasalanan. God, verse 8, God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ganun po yung covenantal love ni Lord. No? Yung walang kapalit na pagmamahal ng Diyos. Pinadama niya daw po yung pag-ibig niya nung tayo po ay makasalanan pa. Nagpapasalamat po ba tayo sa Diyos? Na mahal tayo ng Panginoon, na walang hanggan, na walang katulad, walang kondisyon, no? Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi natin, it is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High. It is good to proclaim your unfailing love in the morning. And lastly po, because of your faithfulness in the evening. Ang ganda lang, no? Habang binabasa ko to, parang nakakatuwa lang. Kasi, you declare the love of God in the morning, and bago ka matulog, you will remember the faithfulness of God. Na-appreciate ba natin yan na pag morning, no? Lord, thank you Lord kasi buhay pa ako. At binigyan niyo pa ako ng pagkakataon na mabuhay. Tapos in the evening, as you look back to, sa buong isang araw, Lord, thank you. Parang sablay ako ngayong araw na to. Parang hindi maganda yung ginawa ko yung araw na to. Pero Lord, thank you kasi faithful ka sa akin. No? Tama ko ba? And alam niyo po yung salitang faithful po, ang ibig sabihin ng salitang faithful is imuna, no? Imuna, ibig sabihin is steadfast, firm, or unwavering reliability. Sa madaling salita po, yung salitang faithful po, ibig sabihin niya po ay firm, steadfast, hindi daw po natitinag. Na ang katangian daw po ng Diyos, no, ay firm siya, reliable siya. Hindi siya natitinag ng kahit anuman. Anumang pangyayari sa buhay natin, anuman yung mga bagay na nagagawa natin, si Lord po ay faithful sa lahat ng pagkakataon. Tapat ang Diyos. Sabi ng 2 Timothy, no? Sabi doon, even we are faithless, God is still faithful.
Amen ba? Nalala ko po, more than a month ago, kasi ko na doon sa aming, doon sa aming TGIF, more than a month ago, nabangga yung sasakyan namin sa likod ng jeep. Nabangga. Tapos, yun nga, sa madaling kwento is pinalis namin sa police clearance. Tapos, medyo mahaba yung araw na yun. Papunta pa nga ako ng meeting namin ng mga pastor dun sa medyo mahaba yung araw na yun. Tapos nung paano namin, pagkatapos ko dun sa police, ay pag-usap dun sa nakabangga, sinetan naman namin agad-agad. Tapos, sabi ko, Lord, sabi ko, bakit nangyari sa amin to? Aga-aga pa lang, umaga pa lang. Di ba? Tapos si Jen, na-late na sa pagpasok niya kasi natid ko muna siya. And then, habang nasa biyahe ako, iniisip ko, Lord, anong yung tulong mo sa akin dito? Kasi nung nabangga talaga, isip ko talaga, bahala to, talagang marami itong mga dapat ayusin. Tapos medyo lumaylay kasi konti yung likod. And then, bahala to, tapos marami itong mga dapat sikasuhin. Pero the Lord is, as parang impressing to my heart na parang magpasalamat pa rin sa kabila ng pangyayari na yon. And then sabi ko, Lord, anong gagawin namin dito? Tapos sabi sa akin ni Lord, ikaw magalala. Kasi I realized that, meron nga tinuro sa akin si Lord that time ang tinuro sa akin ng Panginoon is yung, kaya tayo nag-aalala sa buhay, kasi gusto nating isolve agad yung problema at the moment. Diba? Tama ba? Kasi, daming papasok sa isipan ko, daming mga parang hindi maganda papasok, tapos gusto ko isolve at the moment. Kaya parang isip ko, Lord, gusto ko ma-solve na to agad-agad. Pero sabi sa akin ni Lord, anak, relax ka lang. Bukas ko pa isosolve yan. O baka, next week. O kaya sa susunod pa na, na linggo. No? Actually, yung sasakyan namin ngayon, nandun na sa, under namin sa insurance. And, 1 month pa, bago na-solve na 1 month pa, no? And, ang kagandahan lang, kasi talagang si Lord, mabait talaga siya. Kasi, na-process naman sa insurance. And then, yung mga, sabi naman nila, no, hindi ko pa nakikita. Okay? Pero nagpapasalamat tayo kasi naayos pa rin, no? Sabi naman nila na yung mga hindi, kahit yung mga gas-gas, kasi marami na pong gas-gas yung yung sasakyan. Kahit yung mga gas-gas dati na hindi naman kasama doon sa accident, aayusin din nila. Kaya sabi ko, galing talaga ni Lord. Kaya napakasarap din talagang magdiwala at magpuri sa Panginoon. Pero, sa kabilang banda, sa ating kahinaan, minsan parang nagko-question tayo, nagda-down tayo kay Lord. Pero si Lord, faithful palagi. Amen po ba? And after a week po noon, Monday. Tapos, sunod na Monday, nagbigay sa akin yung kapitbahay namin ng kasi galing silang Iloilo. Naka-record pala ito, saan di ba pala ng kapitbahay namin. Nagbigay sa akin ng lechon, lechon paksiw, kasi nag-lechon siguro sila kasi parang may nasa event. Na-excite naman ako, sakto, kakain na ako. Tapos kinuha ko agad yung lechon, tapos kumain agad ako. Tapos sinubo ko yung isang hiwa. Tapos pagka nasa ako, parang may ibang lasa, parang after parang may medyo sira. Siyempre, hindi naman ako gusto lasunin yung kapitbahay namin. Of course, no? Di ba? Okay. Mabait na kapitbahay namin. Kasi gano'n din yan, kasi sa amin dati. And then, alam niyo po, kinagabihan, sumakit yung tiyan ko. Tapos kinabukasan ko, talagang grabe yung sakit ng tiyan ko, talagang, buong isang linggo yun, for Monday hanggang Thursday. Ininda ko talaga. And, ang mahirap pa, nandun ko yung mga bata sa tapos nilagnat pa ako. Si Jen, wala nang kasing live yan, hindi na makapag-absent Kaya, grabe, ininda ko talaga. Tapos yung sa huling araw, sumuka ako ng, first time ko pa yung maranasan na sumuka ng malakas, tapos sisigaw ka ng malakas sa sobrang hindi kagandang pakiramdam. Ganon. Pero, Friday morning, medyo umuwi na ako, Friday morning, at umupo ako. Sabi ko, Lord, thank you. And then parang nito sa kanya, Lord, sabi, John, I sustain you. I sustain you this full week. And alam niyo po, ma-appreciate mo talaga yung kabutihan ng Diyos. Pag minsan nandun ka sa mga uncomfortable moment ng iyong buhay. Masasabi mo na lang, na unfailing love in the world and His faithfulness
love never change. His character never change. Amen po ba? Amen ba? Kaya, sumunod na kamandihan. Sumunod na kamandihan pag third week, wala na pong nangyari sa akin. Akala nyo, meron naman yan. Salamat sa Lord. Iniisip ko lang, ano pong mangyayari sa akin ngayong Monday na to, pero salamat kayo, wala naman po. No? Kaya, no, focus on God's character. Kung gusto mo lagi magpasalamat kay Lord, mag-focus tayo kung sino siya, hindi sa circumstansya ng ating buhay. Amen? Mabuti ba ang Diyos? Amen! All the time, no? God is good all the time. Pangalawa po, paano tayo magkakaroon ng pagpapasalamat sa Diyos palagi? Fellowship with God's people, no? Kaya ang sabi dyan, on an instrument of 10 strings, on the lute and on the harp with harmonious sound. Gusto ko lang pong gusto ko lang pong parang i-discuss ng konti na kasi binanggit dyan yung instrument. Kasi ang issue sa atin ngayon sa mga Christian, may mga Christian na gumagamit ng instrument. Tayo po gumagamit tayo ng instrument. Pero sa iba, a cappella sila, iba naman piano, no? And ay parang nagkonting pag-aalala lang po ako, katulad ng ibang mga denomination, bakit piano lang sila? Kasi parang na-exaggerate kasi yung paliwanag ng iba eh. Pero kaya piano lang yung iba kasi sa New Testament kasi, ito kasi Old Testament, gumagamit talaga sila ng tambol, gumagamit sila ng strings, gumagamit talaga sila ng flute, no? Pero sa history kasi ng Israel, nasakop sila. Di ba, nasakop sila ng Babylonia, ng Assyria, ng Greek, no, ng Persia. And bago mag-New Testament, tinayo nila yung mga synagogue. Yung mga synagogue po ay mga maliliit na simbahan lang, parang place of worship. At doon, maliliit lang siya, gathering lang talaga sila. Wala silang malawak na espasyo kasi nga nasakop sila eh. Kaya nag-usbong yung synagogue during yung pagitan ng Old sa New Testament, yung 400 years period. Doon yan yung mga synagogue. Kaya wala na silang instrument pagpasok doon sa New Testament kasi sa synagogue na sila nagtitipon. Kaya kasi ang argument na iba ay hindi na kami i-instrument, hindi na kami magtatambol kasi wala naman yun sa New Testament, di ba? Pero basically ang Diyos po is siya po ang nag-create nitong mga to, no? Pinagkalooban ng Diyos ang lahat ng tao na mag-create ng mga sounds, no, para purihin siya. Tama? Pero ang pinaka dyan is the principle is this, no? Gusto ko lang po isingit ito. Yung principle kasi ng worship is this, no? Music is not worship. Music is not the worship. Ang musika ay hindi talaga yun ang pagsamba. Pero ang musika ay vehicle siya, ginagamit siya para tayo ay sumamba sa Diyos. Okay? Either you are using piano lang or drums or ginagamit lang ng Diyos yung mga bagay na yun para express natin. Kasi lalo tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa music, na-express natin yung ating pagsamba pag tayo maawit tumutugtog sa Panginoon. Tama ba? Pag tayo po ay umawit, kanina nga parang ang sarap magpuri sa Diyos, di ba? And lalo nating nadadama yung ating pagsamba sa Panginoon. Kaya music is not the worship, but music is a vehicle for worship. Pero ang sabi ni Jesus, if you want to worship God in spirit and in truth. In spirit, with all of your heart, and in truth, align doon sa salita ng Panginoon. Kaya sabi dyan, sa pagtitipon ninyo, umamit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting spiritual, buong puso kayong umamit at magpuri sa Panginoon. At alam niyo po, yung salitang buong puso, sometimes you need to express loudly to sing to the Lord when you are worshiping to the Lord. Tama? And sometimes, awit tayo ng buong puso, tahimik lang. Kasi yun ang personality mo, pero sa loob-loob mo, parang grabe na yung pagsamba mo sa iyong kalooban, sa iyong we have different expression of our worship. Pero ang mahalaga po is buong puso tayong sumasamba sa Diyos. Amen ba? Lagi tayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng mga bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, ito daw po yung pagsamba. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, pinakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga buhay, mga katawan, bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. It's not just worship,
It's not just dancing, but ang totoong pagsamba talaga ay yung pag-alay ng ating buhay sa Diyos. Banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang sa pag-awit, pagsayaw, pagtugtog, kundi ang mismong buhay po natin. Yung boses natin, hindi lang natin ginagamit sa church, pagpupuri, kundi even po, pag nasa bahay tayo, nasa trabaho tayo, kinakausap natin yung ating mga anak, kinakausap natin yung asawa, nawa po magbigay din po ng pagpupuri yun sa ating Panginoon. Amen? Buong buhay natin ay yun ang pagsamba. Amen po ba? Yung mga mata natin, yung ating isipan, yung ating mga kamay, gamitin natin ito sa pagsamba sa Diyos. Kasi yun talaga ang totoong pagsamba. Ito po yung karapat-dapat. Sa English po ay reasonable worship. Karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Amen? Umawit ng mga salmo, hymn at iba pang mga awiting spiritual nang may pasasalamat sa Diyos sa mga puso natin. Kaya yung pasasalamat, ginagawa siya personal at ginagawa din siya corporately. Tayo, sama-sama tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen ba? Alam niyo po, kulang lang po yung ating oras, no? Pero maganda rin na every Sunday nakakarinig tayo ng mga testimony, no? Na nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nilagay natin yun sa sa ating Friday. Kasi napakasarap pong magpasalamat sa Diyos. Tama? Napakasarap ibalik yung pasasalamat natin sa Panginoon. Pasensya na po kayo, kulang kasi yung oras natin. Pero, hopefully, no, na magkaroon din tayo ng ganong pagkakataon. Pati na lang kayo ng Friday. Okay? Pwede kayo magpento doon. Okay? Ng pasasalamat niyo sa Panginoon. Dahil when we gather, we will encounter God. Pag sama-sama tayo. When we gather, magkakaroon tayo ng pagkakataon to encourage one another. Diba? Sabi ng Hebrews 21. When we gather, magkakaroon tayo ng edification. Okay? When we serve one another, ito po, yung mga kumakanta dito, no, ginagamit nila yung kanilang talento para ma-edify tayong lahat, mapalakas yung ating spiritual. Ako po ay lingkod niyo po. Ginagamit ako ng Lord para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ma-edify, mapalakas yung ating pananampalataya. Yung mga tumatayo dyan sa harapan, yung humingiti sa atin, bumabaki sa atin, ginagamit ng Diyos yan every Sunday para sa kanilang mga ngiti ay mapalakas din ng ating spirito. Amen? Kaya, and then, exaltation, ang pinakamahalaga, no? When we gather, we exalt God. Tinataas natin ang Diyos. Ama, ang ating Diyos na ating tagapagligtas. Psalm 35 verse 18, I will give you thanks in the great assembly. No? Kaya yung pasasalamat ay hindi lang personal, hindi lang private. Ang pasasalamat po ay in public, in great assembly among the throngs or people, maraming tao. I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord sa kanyang kabutihan, no, sa atin, at binigyan niya tayo ng simbahan para tayo magsama-sama at makapagpuri sa ating Panginoon. And lastly po, faithfully remember what God has done. Faithfully remember what God has done. Sa verse 4 po, last verse natin, sabi dyan, you thrill me, or parang ni-excite mo ko, Lord, with all you have done for me. No? And sing for joy because of what you have done. What you have done. No, binibigyan niyo po ko ng kagalakan, o Diyos, sa lahat ng ginawa niyo po sa aking buhay. At ang pinakadakilang ginawa ng ating Diyos sa ating buhay na dapat nating alalahanin palagi is yung ginawa ng ating Panginoon sa cross. Namatay siya sa atin, sinasakripisyo niya ang kanyang buhay para iligtas tayo. At even po sa pang-araw-araw natin, ang dami pong ginagawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? Alam niyo po, pag nagpe-Facebook ako, ang unang kong titignan pag nagpe-Facebook ako, yung memories. Yung memories. Diba, ang gagawin sa Facebook na may memories, no? And, memories yung nangyari nung isang taon, tapos nangyari nung pangalawang taon. Kahapon po, ito lumabas sa kahapon ba ito isang araw? Yan. Okay, yung picture po na yan, no?
Ako po yan. Yan po ay sa Batangas. Hindi po ako nagbakasyon dyan. Meron akong diniliver dyan. Nag-deliver po ako ng something dyan. Nakipicture lang ako. Nakisingit ako ng picture. Okay, and then, ang sabi kasi sa verse, Psalm 77, 11 to 12, sabi dyan, "But then I recall all you have done. I recall all you have done. O Lord, I remember your wonderful deeds of long ago." Sabi ng psalmist, sa Psalm 77, lagi kong inaalala, O Diyos, ang lahat ng ginawa mo. Yung ginawa mo in the past, long ago, lagi kong inaalala. Tama? Kaya sometimes, di ba, pag nandun tayo sa mahirap na sitwasyon, alalahanin natin yung ginawa ng Diyos. No? Kasi yung mahirap na sitwasyon, it blinds us para hindi natin makita yung ginawa ng Diyos at yung gagawin pa ng Diyos. Pero, lagi nating alalahanin. And then sabi dyan, they are constantly in my thought. Lagi itong nasa isip ko. Sabi ng psalmist, I cannot stop thinking about your mighty work. I cannot stop thinking about you. Napakagandang attitude ng psalmist, Lagi niyang inaalala, lagi niyang nire-recall, lagi niyang iniisip yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, in every situation, you can give thanks to the Lord. You can give thanks to the Lord. Application po natin, lastly. Okay? Number 1, bilangin lagi ang kabutihan ng Panginoon. Lista. Maganda nga mag-journal Mag-journal po tayo. Lista natin yung mga kabutihan ng Panginoon. Lista natin yung mga sinagot na prayer ng Diyos. Kahit po dun sa mga maliliit na bagay. And sometimes po, pag minsan yung buong araw natin parang hindi maganda, magbilang pa rin po tayo ng magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Number 2 po, sikapin palagi na huwag kaligtaan ang pagsamba ng sama-sama. Pwede tayong sumamba personal, pero merong blessing si Lord pag nagtitipon-tipon tayo, nagsasama-sama tayo. And lastly po, huwag magsawang sariwain ang ginawa ni Kristo sa iyong buhay. Huwag magsawa, kasi yun ang pinaka-dakilang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Na walang may papantay doon sa pagbibigay ng buhay ni Jesus para po sa atin. Last verse, I will expand this verse next month. Ito yung verse ko next month po. Pero sabi diyan sa 2 Peter chapter 1 verse 12. Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong palalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Sabi po ng Apostol Pablo yan. Kasi ang tendency talaga sa atin is yung makalimot. Kaya sabi ni Peter, lagi ko kayong palalahanan, lagi kong sasariwain. At siyempre, maganda may na nagpapaalala sa atin, ibang tao, pero mas maganda kung tayo mismo, lagi natin pinapaalalahanan yung sarili natin tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray po. Let us pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami. Lord, sa iyong dakilang ginawa, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. Lord, binigay niyo po ang iyong buhay para sa amin. Pumunta kayo rito, God, inalay niyo po ang iyong buhay. Kahit kami ay hindi po karapat-dapat, Panginoon. At napakasarap sa iwain ito, Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, pagkalooban niyo po kami